Hi, hello po. Isang masigla at mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-ingat ho tayo at marami hong nangyayaring mga aksidente ho ngayon sa ating kapaligiran, sa iba't ibang lugar ho. So kailangan ho ay lagi tayong mag-iingat ho saan man ho tayo pumunta. Ako po ay nagpapasalamat po pala sa lahat ng patuloy na nanonood ng aking mga ina-upload na video, lalong higit ho dun sa mga nagsusubscribe ho sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Nagbabalik po muli ang Eric's Vlog at ngayong araw ho na ito ay pag-usapan naman ho natin ang lalawigan ho ng Bataan. Ang lalawigan ho ng Bataan ay nasa Central Luzon, Region 3 at meron hong 3 distrito. Ang municipalities ho ay 11 at ang barangay ho ay umaabot sa 237. Ang 11 hong municipality sa Bataan ay ang Abukay, Bagak, Dinalupihan, Hermosa, Limay, Maribeles, Morong, Orani, Orion, Pilar at Samal. Ang kapitolyo ho ng lalawigan ng Bataan ay ang Balanga at ang pinakamalaking local government unit ho ay ang Maribeles at meron hong luwang o area na 1,372.98 square kilometers. Ang lalawigan ho ng Bataan ay in-establish noong 11th of January 1757 ho ni Gobernador General Pedro Manuel Arandia. Ayon ho sa 2020 census, ang kabuang population ho ng Bataan ay umaabot sa 853,373. At base po sa COMELEC ngayong 2025, meron daw hong registered voters ang Bataan ng umaabot ho sa 588,197 registered voters. Ayon ho sa kasaysayan, ang first inhabitants ho ay ang Aita Magbeken at ang second inhabitants ho sa Bataan ay ang Kapampangans at ang ikatlong inhabitants ay ang mga Tagalog ho from Southern Luzon, mostly ho ay galing ng lalawigan ng Cavite. Base ho sa kasaysayan ng Spanish rule noong 1700, ang Bataan ho ay merong 3,082 families at meron hong 619 Spanish-Filipino families. Noon hong World War II, nung dumating ho ang mga Japanese ho dito sa ating bansa noong 1941, ay marami hong kaganapang digmaan na nangyari ho diyan sa iba't ibang lugar ho sa lalawigan ho ng Bataan. At base pa rin po sa kasaysayan nung dumating ho ang mga Hapon ay nagkaroon ho ng tinatawag na Bataan Death March, kung saan ho ang majority ho ng American at mga Pilipino forces ay sumuko ho sa mga Hapon at sila ho ay pinaglakad ng more than 100 kilometers so mula ho sa lalawigan ng Bataan papunta ho sa lalawigan ng Tarlac, dun ho sa may Kapas. At pagkatapos ho ng digmaan ay nagkaroon ho ng mga industrialization ng mga proyekto ho sa Bataan, kung saan ang National Shipyard and Steel Corporation ho ay tinayo ng Quirino administration noong 1953 at kalaunan ho ay binili ito ng Bataan Shipping and Engineering noong 1964. At noon namang hong kapanahunan ho ng Marcos administration, yun hong mga tirahan ng mga workers ho sa NASCO ay kinonvert ho yung lugar na yon sa isang Bataan Export Processing Zone noong 1972. Ito ho yung lugar ng itaniwuhong Bataan Economic Processing Zone noon hong kapanahunan
ng Marcos administration. Isa pa ho sa kilalang kilala sa kasaysayan ho, doon ho sa lalawigan ng Bataan ay meron hong itinayong Bataan Nuclear Power Plant nung kapanahonan ho ng Marcos administration, at ito ay nag-umpisa ang konstruksyon noong 1976. Subalit hindi po ito nagamit dahil marami hong na-identify o natukoy na mga problema ho sa safety at sa iba't ibang bagay pa po na may kaugnayan po sa konstruksyon ng Bataan Nuclear Power Plant. Kung pag-uusapan po ang lalawigan ng Bataan, ay kilalang kilala ho ito sa historical significance dahil nga ho doon sa ating nabanggit na Death March, Battle of Bataan, at yun hong tinatawag na Corregidor. Kilala din ho ang lalawigan ng Bataan sa kanilang napakagandang mga beaches, mountains at las valleys. Kilalang kilala din ho ang lalawigan ng Bataan sa kanilang mayamang kultura at festival ho. Ito ho yung tinatawag nilang Banga Festival in Balanga, at yun hong tinatawag na Pawikan Festival doon ho ginaganap sa Morong, Bataan. At pagdating naman ho sa mga lutong pagkain ho ay pinagmamalaki ng Bataan ho yung kanila hong recipe o yung masarap ho nilang local adobo at saka ho yung mga seafood dishes. Ang lalawigan ho ng Bataan ay dinarayo din ho ng maraming turista dahil ho doon yung makikita yung tinatawag na World War II Museum, yung Bataan National Park, at napakadami hong beach resorts dyan ho sa lalawigan ng Bataan. Sa kasalukuyan po ang ama ng Bataan o yung tinatawag kong gobernador dyan po sa lalawigan ng Bataan ay walang iba po kundi si Jose Enrique Garcia III, at siya po ay naging gobernador mula noong 2022 hanggang 2025. Siya din po ay dating representative ng 2nd District ho ng Bataan noong 2016 at 2022, at noon naman ho 2007 hanggang 2016 siya ho ay mayor ho ng Balanga, Bataan. Noon pong nakaraang eleksyon 2022, nung kumandidato po si Governor Garcia, ay siya po ay unopposed o walang kalaban po, at siya ho ay nakakuha ng botong 376,924 votes. Ang kasalukuyan pong gobernador ng lalawigan ng Bataan ay anak po ng dating gobernador din na si Tet Garcia, na naging gobernador po noong 1992 to 1994, 2004 to 2013, at naging representative po sa 2nd District ng Bataan noong 2013 to 2016 at 1995 to 2004. At subalit ho noong June 13, 2016, bago ho siya iproklama dahil nanalo siya sa pagiging vice-gobernador ng lalawigan ng Bataan, siya ho ay sumakipilang buhay noong June 13, 2016. Base po sa record ng COMELEC, ang makakalaban po ni incumbent Governor Jose Enrique Garcia III sa labanan ho ng pagkagobernador sa lalawigan ng Bataan ay ito pong si independent candidate Estrella Beth Santos. So yan po ang kaisa-isang kalaban ho ng kasalukuyang gobernador ho ng lalawigan ng Bataan. Ang ikalawa ho sa pinakamataas na opisyal dyan ho sa lalawigan ng Bataan ay itong si Vice Governor Maria Cristina Garcia. So siya ho ay naging Vice Governor pa ho noong 2017 hanggang 2025, ito hong June 30. At noong pong 2022 election, ito ho yung naging resulta ho ng eleksyon sa labanan ho ng pagka-Vice Governor sa lalawigan ho ng Bataan, kung saan ho ay merong nakalaban hong dalawang independent, itong si Vice Governor Chris Garcia. So si Chris Garcia ho ay nakakuha ho ng botong
340,594. Samantalang yun hong kalaban niyang si Ronel Castro ay nakakuha lamang ng 34,625, at yung isa nga si Jomel Pugma ay nakakuha lamang ho ng botong 15,435 votes. At sa darating ho na eleksyon sa isang linggo, ito ho yung makakalaban ni incumbent Vice Governor Chris Garcia. Ito hong independent candidate na si JB Coronel. So ito ho ay ang kaisa-isahang kalaban ho ng incumbent Vice Governor ho dyan sa lalawigan ng Bataan. Ito hong si JB Coronel. So yan ho ang labanan ng gobernador at pagka-vice gobernador ho dyan sa lalawigan ng Bataan. Malalaman ho natin kung sino ang magwawagi after ho ng election next week. At hindi lang ho yan ang makikita nating mga resulta, pati pa po doon sa ating mga na-vlog na mga magkakalaban ho sa mga lalawigan, maging gobernador man o mga congressman. So yan ho ang ating pakakaabangan sa susunod na linggo. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Isang mapagpalang araw ho sa inyong lahat, at mag-ingat po tayo saan man ho tayo pumunta, at lagi hong magdasal sa tuwing aalis ho tayo ng ating mga tahanan. Maraming salamat po sa panonood.